Na-try na ho ba ninyo, Inday Bagat, na pag pinasok yung saging sa kuweba ay bigla na lang itong nalalambot? So, meron pong nagtanong sa atin yan. So, ito po yung sagot ko. So, kung gusto nyong malaman yung sagot ko, panoorin ng buo ang video na to. So, hi! Hello! Ito na naman si Inday Bagat, ang iyong open-minded vlog. And for today's video, ang pag-usapan natin ay tungkol nga sa isang saging na pag pinasok na doon sa kuweba ay bigla na lang itong nalalambot at hindi nila alam kung ano nga ba yung dapat gawin. So mga Inday, this is a very very sad fact na sasabihin ko sa inyo na pag ito pong ganito pong pangyayari, it's a sign po na ang inyong asawa ay may ginagawa, no? Ginagawa na hindi ninyo alam, no? Bakit? Kasi hindi niya kayang buhayin ang kanyang alaga dahil may ibang tumatakbo doon sa puso at sa isip niya. So, masakit pakinggan, di ba, na ganung mga pangyayari kasi sobrang ano na siya, sobrang tigas na siya, parang ready na siya. Pero pag once na pinasok na doon sa kuweba, ay bigla na lang siyang nanlalambot, no? So, it's a sign po, no? Hindi ko kayo pinaano ha, hindi ko kayo ano ba, overthink. Pero for me, it's my opinion. Pero mas matindi pa rin na, mas maganda pa rin na magpa-konsulta sa kayo ng doktor. Pero padaldalin nyo muna ako for my opinion kasi nangyayari po talaga to sa akin, no? It's a real talk from me. Yung sobrang tigas na siya, sobrang ano na, yung ready na. Pero nung pinasok, bigla na lang lumalambot. So, either na konsensya yung lalaki, either yung lalaki may ibang iniisip, kasi nga, pag ganyan po kasi is, number one po talaga dyan is the brain. Kasi yung utak po talaga ang nag-ano sa ating katawan. Susunod ang ating katawan pag yun ang inaano sa ating, dinidikta sa ating puso at sa ating utak, no? So, mga ganyan, so meaning magtaka na kayo. So, bigyan ko pa rin kayo ng tips kung paano bubuhayin ang mga ganyang bagay. So, based on my experience, based on my opinion, disclaimer, hindi ako doktor, hindi ako nurse. Ito ay pawang mga experience ko lamang tungkol sa mga ganyang bagay. So, naglalaro muna ako dito. So, ito yung may papayo ko sa inyo, Inday. So, wag nyo nang disregards about sa sinasabi ko na kaya hindi na siya tumitigas ay may ibang ganun. So, ito ang tips na lang na gagawin ninyo. So, number one po ay kainin nyo ulit. Yes. Pag napasok na, pwede pa rin naman siyang kainin ang saging. Wala may problema. Lalong-lalo na na-feel mo na ikaw lang naman ang ginagawa niya ng ganun. So, sa pagkain mo po ulit sa saging na to ay isali mo na yung tinatawag nating itlog. So, doon, no, yung itlog ay isa sa mga, ano ba yun, mga delicate, no, mabilis yan magkaroon ng, ano ba yun, magkaroon ng kuryente doon, no. So, doon ka mag-focus muna sa itlog, no? Yung itlog muna ang kainin mo, pero wag ka pong kumain na kasama yung ngipin mo kasi mabilis masasaktan yung itlog. So, kung kainin mo man yung itlog ay ano na lang, with the use of your DILA, no, yun ang sinasabi ko. So, hinahinay, kakainin mo while hinahaplos-haplos mo sa dalawa mong kamay ang kanyang ano ba to, ang dalawang kanyang tutoy, yung utong niya kasi 'di ba, no? Yung isang kamay, ito yung tinatawag nating multitasking kasi yung isang kamay ay inahaplos-haplos mo doon sa utong at yung isa naman ay inaano mo doon sa saging, gi-up and down mo din ang saging. So kung yung saging na yon is kulang ng ano, yung para bang wala siyang
hindi siya masyadong oily. Kaya yung iba gumagamit ng laway kasi wala silang ginagamit na tinatawag nating lubre. Pero mas mabilis man good kung may lubre, no? Alam niyo na yung lubre, mas mabilis pag may lubre, no? Mas magaan, mas mabilis mabuhay pag may lubre. So kung walang lubre, yung iba gumagamit ng laway. So yun na nga, mag-focus muna kayo doon sa tawag nating itlog, kung paano kainin yung itlog na yun. So in a slowly way motion. So sa mga hindi pa marunong na kumain ng itlog, so lalong-lalo na sinali ninyong wheat po, no? Yung circle ng wheat po kasi 'di ba, ang wheat po may pa-circle 'yan, tapos sinali mo pa doon yung hindi yung ano, hindi yung ano ba yun, hindi yung pinaka labasan, yung gilid-gilid lang ng wheat po, doon mo isali papunta doon sa itlog, papunta itaas, no? Ano din yung mga lalaki diyan, no? Alsalubot din, no? Na ano ba yun, yung tinatawag natin sa Tagalog, alsalubot. Mag-aano din yung puwit nila, aangat din yung puwit nila pag nagawa mo yung ganyanan, no? So maano din sila, maka-feel din sila ng tinatawag nating sensation, mga ganyang bagay pag marunong kang kumain. So second steps, yun yung tinatawag natin na gamitan mo na dalawang bundok. Gamitan mo ng dalawang bundok. So yung dalawang bundok mo ay ipitin mo sa dalawang bundok mo yung ulo ng saging. Pag naipit mo kasi yung sa dalawang bundok yung ulo ng saging at yung utong ng dalawang bundok mo ay ikinikis-kis mo doon sa may ulo ng saging, no? Yung ulo ng saging kasi is 'di ba may ano yun siya, yung may linya, no? Doon na linya na yon, pag doon mo kis yung dalawa mong utong, tapos yung pinaipit mo pa, ay may sensasyon po na mararamdaman. So, once po na may sensasyon, of course, mabubuhay po ulit ang saging na yon. So, hindi po siya babalik sa paglalambot, no? So, pag nabuhay po siya ulit, wag mo po siyang sakyan agad, wag mo pong imaniho agad, kasi hindi pa talaga yan siya truly handa, no? Hindi pa siya truly handa kay ang malalaki kasi, excuse me ha, lalong-lalo na may ibang iniisip, may ibang andun sa utak niya, hindi mo talaga yan siya mapapabilis, no? So, once na ano mo na yung 1 at 2 steps is, ito yung 3 steps na pinakamatindi yung sinasabi ko is, bigyan mo ng cellphone. Ng cellphone mo, kailangan may naka ka dyan, may naka-ready ka dyan ng mga video na feel mo yung mga video na yan gustong-gusto ng asawa mo, lalo na Viva Films. So while may ginagawa ka dyan, ipapanood mo yan sa kanya, no? Ipapanood mo yan sa kanya kasi para ma-exercise yung utak niya. Kasi ang utak po is the number one, no? Number one na kailangan talaga natin, no? Number one na sobrang kailangan talaga ng katawan. Kasi ang katawan natin, hindi talaga yan siya magre-react pag hindi ito. So, we need this one. So, paano natin to papaganahin kung wala man siyang nakikita, wala siyang ano? So, bigay mo yung cellphone na yan, nakahanda yung mga tinatawag nating bala mo dyan, nakahanda yung mga magagandang video, mga Viva Films, lalong-lalo na ng mga gusto niyang panuorin. So, yan po ang pinakamabisa na tips na maipapayo ko. 1, 2, 3. So, yung tips na yan, nagawa ko na yan, no? So, yun na nga, maka-feel tayo ng sakit. Kasi nga, iba na yung mga ganyan. Tapos, may ano pa si Dodong, ano ba yun, ano ba yun na, nag-cheat siya? Yung may ano pa siya ba na, nag-cheat siya, tapos sa'yo, hindi pala tatayo sa'yo. Tapos, nalalaman mo, nag-cheat siya.
So, iba po talaga pag nag-cheat kasi tapos magbakbakan kayo, parang nawawalan na ng gana ang isa't isa, nawawalan na ng connection ng isa't isa. Tapos parang ayaw nyo na i-feel, siguro for na lang, iba talaga pag ganun. So, andyan yung mga konsensya, andyan yung mga ganyan. So, iba talaga. Pero, kung gusto nyo talaga ng second chance, kung gusto nyo talaga na ibalik ulit, buhayin ulit, so, it needs, pagtsatsaga. It needs tiyaga, understanding sa bawat moves. So, walang forever kung puro kayo lahat. Walang pababa, puro na lang pataas. So, sana may natutunan kayo dito sa video ko kasi it's my own experience talaga na kung saan yun nga, nag-cheat yung asawa ko tapos yun po ang nangyayari nung magkita kami, kami. So, yun po nangyayari, no? Hindi na nabubuhay. Pero, gumagawa pa rin ako ng paraan ng connection. Pero di ko alam, siguro failed lang po talaga ang tips para sa akin. Bye for now.